Pag-usapan natin ang kinakaharap na issue ni Stefano. I'll be honest, hindi ako masyado nakakapanood ng content ni Stefano, pero napapanood ko naman yung ilan sa mga videos niya. Yung mga napadaan sa akin, yung kumakain nga siya sa Mang Inasal, tapos syempre yung mga trabaho series niya. And yung issue nga na babanggitin ko ngayon ko lang to actually narinig and nabalitaan, so nagbasa-basa ako, and ito yung comments ko dito. First of all, huwag kayong mangbully ng bata, Diyos ko naman. Ang dami kasing nagko-comment ng below the belt na doon sa post nga ng bata, and kawawa lang siya kasi alam mo yung 6 years old pa lang yung batang yun. Yung issue kasi dito ay tungkol nga doon sa pinost ni Stefano na wala naman siyang pinangalanan. Pero syempre yung mga tao, alam naman din nila kung sino yung pinakamalaking chance ang tinutukoy nga niya. Basically yung nakalagay lang naman doon na parang hindi naman sa pinapaboran niya yung mga gumagaya sa content, but more on, wag yung puro panggagaya lang, and alam mo yun, grow to become a different na creator kumbaga. And tama naman din yung sinabi niya. Pero ayun nga, marami ngayon nagre-react kasi nga daw kesyo nababash nga daw yung bata, kasi nga sinasabi na manggagaya nga daw. And I think ang dapat mag-handle na to is yung magulang nga nung bata, kasi obviously sila naman yung nagpaplano ng mga contents nung anak nila or whatsoever. I mean yung bata yung face nung content, pero yung planning niya for sure, yung mga magulang niya or yung mga taong nakapaligid sa kanya. Di sa kumakampi ako kay Stefano, pero kasi at the end of the day, okay lang naman yung ma-inspire ka sa content ng ibang tao. Pero to the point na gagayahin mo yung itsura, editing, flow, pati yung background music, di ba? Medyo weird lang. Sabi ng iba, hindi, okay lang naman yung manggaya. Pero kasi ang problema dito, ginagaya mo halos 60 or 80% ng structure nung original. Tsaka bale kung isa, dalawang post lang pero to the point na halos lahat ng content mo nagiging panggagaya na, medyo weird lang. May mga ibang nagbibigay ng example bakit daw yung mga kainan, yung mga nagtitinda ng siomay, o di ba pag nauso yung siomay, may magtitinda rin ng siomay sa kabila. Iba kasi yun. For example, kung gusto mong magtinda ng manok na parang Jollibee, okay lang naman kasi normal naman na pagkain yung manok dito sa Pilipinas. Pero kung magtatayo ka ng kainan, tapos kulay red din yung team mo, tapos meron ka ding mascot na bubuyog, tapos may joy din yung menu mo, o di ba? Hindi na inspired yun Literal na panggagaya na yon. Again, wala namang kasalanan yung bata dito. And kahit si Stefano mismo, hindi naman niya sinasabing burahin nyo nga yung mga content na panggagaya. But more on yung post niya is about telling siguro the parents na create a different brand doon sa anak mo na hindi lang siya nakabuild sa panggagaya. Kasi sobrang talented naman ng bata. Nakita ko yung ibang mga videos niya, ang galing niyang gumanap ba bilang parang Stefano nga. Kumbaga, that kid is talented enough to have a brand and an image of his or her own Honestly, hindi ko alam kung babae or lalaki yung bata Sorry hindi ko na na-research. Kasi kaming kuryente ngayon. Yun lang, nakadata lang ako. Kumbaga okay lang naman na sumikat ka or makilala ka dahil nga sa panggagaya, pero to the point na yun lang din yung gagawin mong mga content na same background music halos every time, then sana ayun yung mabago mo. Again, for sure, hindi naman yung bata yung nag-i-edit ng video Yung mga magulang niya yung nagpaplano niyan or yung mga taong nakapaligid nga sa kanya. So sana, marespeto din nila yung opinion nga. Based naman doon sa nakita ko, I think nagets naman din ng mga taong nakapaligid nga doon sa bata yung sinasabi nga ni Stefano. But more on yung mga nagre-react kasi dito, yung ibang mga tao kasi nga daw kesyo umiyak nga daw yung bata. Kasi eto lang, once na nilagay mo yung isang tao sa internet, kahit bata nga, tanggapin mo na rin sana na makaka-receive ka talaga ng criticism. Makakatanggap ka ng hate comments, and normal na yon. Meron ka lang dalawang option dyan. It's either hindi mo papansinin or matututo kang sumagot. Hindi naman mawawala yung hate comments nandyan yan palagi. Either talagang ginawa mo or hindi, wala. Meron talaga. Kung yung mismong bata nagsasuffer nga siya doon sa mga comments nga na nakikita niya, siguro mas maganda if ilayo nga muna siya sa social media. Alam mo yon, sa isang matanda or adult, pwede mo sabihin na, hindi, wag mo na lang pansinin yung comments. Pero kasi sa bata, malaki yung chance ang maka-apekto yan na baka matakot na siya sa mga tao, matakot na nga siya sa mga tao online. Sayang kasi ang talented ng bata, and I think kayang-kaya naman niyang magkaroon ng sariling identity na hindi lang hango sa panggagaya. Ako naman, may mga iba naman siyang content, pero ayun nga, same look, same editing, same music. So siguro yun yung sanang mabago or ma-improve nung mga naaakusahan na nanggagaya. Kasi at the end of the day, di ba, may nakasulat din naman ata doon sa post nga ni Stefano mismo na it's about respect Rerespetuhin mo dapat yung iba pang mga creators. Kumbaga yung original idea na yan, pinaghirapan nila yung buuin, ipasikatin. Tapos, alam mo yon,
it's okay lang siguro kung once or twice. Pero kung talagang doon mo na i-build yung page or account mo, yeah, it's kind of weird. Pero kasi yung ayaw ko sa mga tao online, lalo na sa mga Pilipino, ang hilig mag-comment ng kabastusan doon sa ibang tao. Bale sana kung may ginawang masama sa kanila eh. Bale sana kung binastos sila eh. Pero hindi naman eh. Kumbaga, yun lang naman yung issue doon eh. Tapos yung iba, grabe yung comment. Kumbaga, isipin nyo, bata yung inaaway nyo. 6 years old lang ata yun ha. 6 years old lang. Kasi parang na kasi yung unwritten rule sa mga content creator nga na at least kung may inspired or may gagayahin ka, lagi ka magbibigay ng credit. And also, wag mo naman na puro ayun na lang talaga yung gagawin mo. Siguro sa iba okay lang. Pero kasi, hindi naman lahat. Tatawa pa nga ako doon sa ibang mga comments na nagagalit yan si Stefano kasi nawawalan na ng mga nagpapa-sponsor ganon. Even yung followers, fame, and multiple na sponsorship ni Stefano, I'm 80% sure na hindi niya na problema yung pera. It's not about the money. It's about respecting your fellow content creator. Sabi niya rin siguro yun, syempre, para protektahan din yung bata. Alam mo yun, para habang mas maaga, mahulma na siya na magkaroon siya ng sariling identity at hindi lang na siya nakilala dahil sa ibang tao. Kasi talented yung bata. I mean, parang kayang-kaya nga niyang umacting, kayang-kaya niyang gumalaw on screen, di ba? So alam mo yun, sayang lang kung hindi siya mahuhulma in finding her own self ba dito sa internet. Hindi mo lang pwedeng i-argue na, ay hindi, umiiyak kasi yung bata, dapat wag niyong gawin. And children aren't supposed to be on the internet eh. And once na nilagay mo yung anak mo sa internet, sa social media, ginawa mo ng page, ginawa mong content creator, dapat ready ka na makaka-receive siya ng ganyang mga comments. Kumbaga, it comes with it na eh. Kunwari ako, nakaka-receive ako ng mga hate comments, sinasagot ko. At the end of the day, hindi ko naman sila mapipigilang mag-comment, pero ang tanging magagawa ko, yun nga, either hindi ko sila papansinin or sasagutin ko sila. Kung hate comment yan na nakabid lang on bullying, na gusto mo lang talaga mang-hate ng isang tao, then madali lang marebat yan eh. Siguro sa issue na lang ng panggagaya, ang magandang gawin dyan, siguro tweak it a little bit. Change the music, change something sa look, acting, or editing. Kasi as long as namumuhay ka sa anino ng iba, wala, mag-i-stay ka lang talaga doon. Tsaka again, wala namang pinangalanan si Stefano, hindi nga natin sure kung yung bata yung tinutukoy niya. Bata lang kasing yun yung tinuturo nga nila kasi nga daw, siya yung pinaka nagva-viral ngayon na maganda rin yung engagement niya. I mean, pwede mo rin namang sabihin na maraming nanonood sa kanya kasi nga nakukyutan siya, kumbaga ayun na yung other twist doon na bata nga siya, na ganito ganyan. Pero kasi, kung halos malaking percentage ng video na yon nakuha mo lang sa iba, then wala. May following naman na sila, may views, so the next step is to grow his or own identity. Sorry, hindi ko talaga kasi alam kung babae or lalaki yung bata. Honestly kasi wala talaga ako nakikitang mali doon sa pinost nga ni Stefano. May reaction man ako, I think maganda yung binigay niyang statement. Hindi naman niya pinapabura yung mga videos, hindi naman niya pinapablock, diba? Nagsabi lang siya na, ayun, respetuhin nga lang yung iba pang mga creators kasi pinaghirapan nila yung brand nila eh. Okay lang naman ma-inspire, pero to the point na kinokopya mo na, ibang usapan na yon. Kasi kung magtatayo ka ng fast food and may manok and spaghetti kang binibenta, normal naman yun. Pero kung yung fast food mo may clown, color red, tapos may M din yung logo, di ba? Tapos may, may mga nila, may Mac sa umpisa, o di ba? hindi na-inspired yun, ginaya mo na eh. Yun lang naman, wala kasing kuryente, so nagko-comment lang ako ng mga ganito, yun lang. Thank you.